Stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, and now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Magandang gabi po sa bawat isa. Binabati ko po kayong lahat sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Isang papuri na nais ko pong iparating sa ating Diyos sa muling pagkakataon na ibinigay po niya sa akin upang ako po ay makapagministeryo dito po sa pinagpalang ministeryo at ministeryong nagiging pagpapala sa marami. Ito po ang Feasting on the Divine Verses online ministry. I would like to welcome everyone at sa ating pong mga early viewers, shout out po sa inyong lahat. So nais ko po na ngayong gabi ating pong ikasa ang ating mga puso sapagkat medyo tatalakay po ako ng isang talakayin na para sa akin po ay napakahalagang matutunan ng bawat isa. Ito po ay ang patungkol sa turo ng Biblia, patungkol sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Para po ito'y maging klaro at maalis po ang confusion sa bawat isa po, it is good to listen very carefully tonight sa akin pong magiging pagtalakay. Kaya magstay lamang po kayo dyan at tinitiyak ko po na magiging beneficial po sa inyo ang ating magiging talakayin ngayong gabi. Sa bawat isa po na nakasubaybay na po sa atin, maging sa lahat ng nasa iba't ibang bansa, we would like to welcome you all dito po sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. That is the idea of the word feasting. Pagsasalo-salo po sa salita po ng Panginoon, because we believe that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya kung kayo po ay nasa inyong mga lugar ngayon, na kung saan talagang excited na makisalo po sa amin, nawa tumutok lamang po kayo. Please stay and make sure na ang ating pong magiging focus ay nasa pag-aaral ng salita ng Diyos.
So ngayong gabing ito, hindi na po tayo magpapakatagal. Gusto po nating batiin na po ang ating mga birthday celebrants. Ano po? We would like to greet all the birthday celebrants. Siguro po, unahin ko lang po yung mga nag-birthday po kahapon na gusto ko pong mabati po natin ngayong gabing ito. So, belated happy birthday po sa isa sa ating pong itinuturing na pinakamatalik na kaibigan. Siya po ay talagang kasama ko po kanina at medyo nag-celebrate po kami ng kanya pong karawan. So, I would like to greet my beloved best friend, Pastor Kenneth Lagman. Happy birthday. Thank you for your genuine friendship. And I am very happy sa lahat ng ginagawa ng Panginoon. Hindi lamang sa iyo, sa pamilya mo, kundi sa ministeryo na iyo pong talagang pinangangasiwaan. Kaya, my friend, happy birthday sa iyo. Belated happy birthday din po kay Nanay Oni Martinez. Miss na po namin kayo, Nay. Ano po? And salamat na nagkakilala po tayo. At huli man daw po at magaling, ang mahalaga, nakabati pa rin. Actually po, nakabati naman ako sa post. Hindi lamang po ako ang nakapag-pasting po kagabi. So, happy birthday po kay Nanay Oni. Another good friend of mine, Pastor Ronnie Ladrillo ng Zambales. Happy birthday, Pastor Ronnie. At naway pagpalain ka pang patuloy ng Panginoon. Belated happy birthday din po sa kapatid natin sa lugar po ng Dubai. Walang iba kundi si Sister Johanna Abela. Happy birthday, Sister Johanna. Si Sister Irene Puso, happy birthday din sa'yo. Yan po ang mga nag-celebrate ng birthday kahapon po. At mirarapat ko pong mabati ko po sila ng belated happy birthday ngayong gabing ito. Of course, kung binati po natin yung nag-celebrate ng birthday kahapon, it is also good na batiin po natin ang nagse-celebrate ng kanilang birthday exactly today. So, happy birthday po sa isang magiting na pastor ng Boracay. Happy birthday, Pastor Domingo David. Alam niyo po, si Pastor Domingo David ay napakalapit din po sa aking puso, ang kanilang pamilya, sapagkat itinuturing ko po na somehow may naging bahagi po ako sa kanyang buhay, paglilingkod sa Diyos, maging sa kanyang tawag ng Panginoon. Ano po? So, kaya Pastor David, happy birthday sa iyo. Exactly today po yan, ho? At ganun din po si Pastor Winifred Antazo. Happy birthday po, Pastor. At naway pagpalain at gamitin pa kayong higit lalo ng ating Panginoon. Ang ating pong preacher sa Kuwait, walang iba kundi si Preacher Sunny Lim. Happy birthday, Preacher Sunny. At regard sa mga kasamahan natin dyan, lalo na sa napakagandang asawa mo na si Sister Jude. Okay? Happy birthday. Ganon din po si Brother Arnel Saking. Happy birthday, Brother Arnel Saking. Isa pa po sa gusto nating batiin ngayon, si Sister Debbie Crisostomo Cuadra. Happy birthday, Sister Debbie anak. Pagpalain kang patuloy ng Panginoon. Ganon din po, nais nating batiin si Brother Avelino Obaldo. Happy birthday din sa iyo, Brother Avelino. At si Sister Eileen Bulaong. Happy birthday. And last but not the least, we would like to greet also si Brother Carlito Carrasco. Yan po ang mga birthday celebrants na nasa akin pong talaan. Ano po? And if tonight you are also celebrating your birthday, ang kabuuan po ng Feasting on the Divine Verses ay bumabati po sa inyo. Ganun din po yung mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary. Happy wedding anniversary po sa inyong lahat. So, yan po ang ating pagbati para sa mga birthday celebrants. At meron naman tayong comment section. Kung may kilala kayo na birthday nila ngayon, hindi ko man po sila maalala, hindi ko man po sila kilala, okay, take this opportunity to greet your friend, your loved ones na nagse-celebrate po ng kanilang birthday ngayon. Alright, this time, dadako na po tayo sa prayer. Pero gusto ko lang pong banggitin sa inyo ang ilan sa ating mga prayer request, okay? Una na po, ipag-pray po natin si Pastor Mark J. Loyola. By the way, si Pastor Mark J. Loyola ay nakarating na po sa Japan, kasama po ang kanyang pamilya.
At nandun din po si Sophia at saka si Jenlyn. Ano po? Let us pray for them. And we would like to thank the Lord sapagkat dinala po sila ng safe and sound sa lugar po ng Japan. Sinundo na po sila ng ating pong masipag na evangelist na si Evangelist Robert Berba. Alam niyo po, si Pastor Robert Berba, yan po ang isa sa binigyan po natin ng full authority o lisensya na yung mga messages ko po, yung preachings ko po, ay talagang gamitin po niya ng buong laya. At ang sabi ko nga sa kanya, kung meron pong mga hindi ko alam, pero ginagamit po yung mga preachings natin, mga messages natin, okay lang po sa akin, di lalo na po. Ito pong ating mga masasabi po nating kamanggagawa at mga ikinukonsider po na kaugnay sa ating pong ministeryo. Kaya shout out kay Evangelist Robert Berba, and thank you for taking care of Pastor Mark J. Kasama po yung company. So, yan po ang ating pong prayer request. Yung pong tagumpay ng pagtutulungan po nila sa mission po natin sa Japan. Nais din po natin na talagang ipanalangin patuloy ang aking pong maganda at mahal na kapatid. Ito po ang aming bunso na walang iba kundi si Aida Amican. Aida, palakas kang patuloy sa Panginoon. We are always praying for you. Kaya alam ko na talagang completely makaka-recover ka. Ganon din po si Pastor Dennis at saka si Mami Kasahe. So alam naman po natin na naaksidente po sila. And in fact, medyo 2 araw na po akong pumunta sa hospital. Originally, pupunta po ako sa kanila doon po sa Laguna. But ang nangyari po sa akin, ako po'y kinakailangan ding magpa-check up at pag-pray nyo rin po yung result ng aking pong check up. Ano po? So, pero ipag-pray po natin si Pastor Dennis Kasahe po at mga taga-Living Water, patuloy nyo lang na ipag-pray sapagkat ang pamilya Kasahe po, undeniably, ay may napakalaking bahagi po sa buhay, ministeryo ng Living Water Baptist Churches. Kaya, Pastor Dennis, Mami Kasahe, palakas po kayo. Kayo po ay aming ipinapanalangin. Complete recovery po. Sa mga hindi po nakaalam, na-aksidente po sila at medyo apektado po talaga. Inoperahan po si Pastor Dennis sa kanyang tuhod at si Mami nakasakay din po that time. At salamat na lang na wala pong major injury po na nangyari po sa kay Mami. Kaya ipag-pray po natin siyang patuloy. Kalakasan po niya. Ganun din po, isama natin ang Amazing Grace Bible Baptist Church under the leadership of Pastor Saldi Maritan. World Missions Conference po nila. So, at yung mga speakers po ay nakarating na, ipanalangin po natin ang tagumpay ng World Missions Conference. You know, blessing po na may mga churches na talagang may pagpapahalaga sa misyon at napakasigasig po nitong pastor nating ito. Ano po? So, kaya let us pray for the success or for the victory of World Missions Conference ng Amazing Grace Bible Baptist Church. Ganon din po yung World Mission Conference po ng The Bible Baptist Church of Caloocan. Ito naman po sa leadership naman ni Dr. Jericho Samson. So ipag-pray po natin ang tagumpay, maging ang mga speakers po nila. Ang alam ko po, kasama pa sa speakers nila, si Missionary Quaterno at si Missionary Arevalo at yung ilan pa po. Paki-include po natin sa prayer. Ganoon din po, nais nating ipag-pray din po ang Youth and Young Professionals Camp. Ano po? Nagaganapin po starting Sunday night ng Living Water Baptist Church at ng Victory Fundamental Baptist Church. Mga young people po at young professionals sa panguna po ng ating magigiting na leaders. Kaya ipag-pray po natin ang success nito, protection ng Panginoon at impact ng camp na ito. Ipag-pray din po natin ang recovery from stroke ng aming pong schoolmate. Walang iba kundi si Bobby Alejandrino. So please, samahan niyo po kaming ipag-pray yung kanya pong recovery from stroke. Ang kagalingan din po ng fever ni Gab, ipag-pray natin. Request po yan ni Sister Grace. Ano po? So let us pray na pagalingin po ng Panginoon ang fever ni Gab. Si Preacher Rod Cruz ng Rome, sa Italy po ito, pilgrims. Ano po? Katulong po ni Pastor Julian. Shout out sa mga taga-Rome, taga-Roma. So, ipag-pray po natin ng complete healing po kay Preacher Rod Cruz.
At gayon din po si Ate Kenji, ipag-pray natin na talagang patuloy na palakasin po ng Panginoon. So medyo marami-rami itong prayer request at alam ko marami pa akong hindi na-include. Kaya nga ang request ko po sa inyo, mga kasama sa feasting, pag magpe-pray na po tayo, ipag-pray nyo po yung mga alam nyo, naaalala nyo po o mga na-pray request po sa inyo. Ganon din po ang safe travel back to Japan ni Pyong at ni Miho. Na-enjoy po natin yung time na nakasama po natin sila. And it is really amazing na makita po natin na si Pyong na isang Hapon ay umawit po ng awiting Tagalog para po sa Panginoon. Shout out nga pala sa mga kapatiran natin dyan sa Japan, Sister Dang and Company. At yan din po yung mga kasama natin, sila Tessa, Angel at marami pang iba. Ganon din po ang anniversary po this coming Sunday ng sa Victory Fundamental Baptist Church Buli sa panguna po ni Pastor Ronald David. Shout out sa mga kapatiran natin dyan. At ang Revival Conference po ng Society Bible Baptist Church Baliwag sa panguna po ni Pastor Dong Sanchez. Ipag-pray nyo po sapagkat kasama po ako at ako po yung speakers sa anniversary po nila Pastor Ronald, sa revival po nila Pastor Dong Sanchez, sa World Missions Conference po nila Pastor Saldi Maritan, at ganoon din po yung Young Pro at yung Youth Campo, speaker po ang inyong lingkod. So pakipanalangin nyo po. And then, please include also in your prayers yung lahat po ng US delegates ngayon. So, sila Ma'am Merly, Pastor Resty, Pastor Felix, Preacher Jabez, si Ma'am Riza, at ang inyong lingkod. So, yan po ang ilan sa mga prayer request po natin. And thank you sa mga nagko-comment at sinasabing praying po. Yan po ang maganda na hindi po kayo sumasama lang sa feasting para makarinig ng salita ng Diyos, kundi makipanalangin po para sa mga naririnig nating prayer request. Okay? So, sige po, this time, I would like to invite everyone to please join me in prayer. At yung ilan po sa mga maalala nyo po, nawa, banggitin nyo po sa Panginoon ngayong sandaling ito. Asahan po natin na may Diyos na nakikinig po sa atin. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po una sa lahat ay nagpapasalamat sa muling oportunidad na ipinagkaloob mo po sa amin para po sa magiging pagsasalo-salo ngayong gabi sa iyo pong banal na salita. Dinadakila po namin ang iyong kataas-taasang pangalan. Sa iyo po namin inilalagak ang aming pong lubos na pagtitiwala. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga kaisipan, ang aming mga kalooban, at nawadakilang Diyos, wala pong maging hadlang sa aming pong magiging paglapit sa iyo. O Diyos, siling po namin ang iyo pong patuloy na pagsagot sa lahat ng aming mga panalangin. Hiling ko po, dakilang Diyos, na tanggapin mo ang aming pasasalamat at papuri, lalo na po sa mga panalangin na kung saan po ay sinagot mo, dakilang Panginoon. And this time, Lord, nais naming ilapit ang team na pumunta po sa Japan sa panguna po ni Pastor Mark J., ang kanyang pamilya, at ganoon din po si Sophia at si Jenlyn. Ingatan mo po sila at nais po namin, Panginoong, hilingin na maging malakas na impact po ang dulot ng kanilang paglalakbay na ito. Nawadakilan Diyos sa pakikipagtulungan po ng aming pong evangelist, Pastor Robert Berba, nawa sila po ay talagang maging mabunga sa kanila pong paglalakbay sa misyon. Ganon din po ang mga kapatiran po sa Japan, sa Ibaraki, sa Matsumoto, ganon din po sa Shinjuku, sa bandang Tokyo, ng Panginoon, sa Itama, sa lahat po, sa Kawasaki, sa lahat po ng naaabot ng iyong salita. Ikaw po, dakilang Diyos, ang gumawa sa patuloy na pagmiministeryo po ng iyong mga lingkod. Dakilang Diyos, siling ko rin po ang complete recovery po ni Aida, Panginoon. Pagalingin mo po siya at nawa, dakilang Diyos, makayanan po niya ang everyday radiation. And Lord, may you continue to provide for her. Thank you for your grace, for your strengthening grace and sustaining grace. Nawa, patuloy po siyang manghawakan sa iyo at salamat po sa kanyang positibong pagtanaw sa kanya pong naging laban sa buhay na ito. Panginoon, si Pastor Dennis, hiling ko rin po ang kanyang complete recovery at ang speedy recovery, Panginoon. Maging si Mami Kasahe, nawa palakasin mo po sila at pagalingin mo na po silang lubos, Panginoon.
Nais din po naming ilapit sa iyo si Bobby Alejandrino na nawa makarecover po sa kanyang stroke, Panginoon. Kagalingan din po para sa fever po ni Gab ang amin pong healing sa iyo. Maging si Preacher Rod Cruz, Panginoon, complete healing din po. Si Ate Kenji, pagalingin mo po sila, dakilang Diyos. Hiling ko rin po ang iyong patuloy na pagbibigay ng gabay at tagumpay sa youth and young professional camp na gagawin po sa bandang Rizal, Panginoon. Sa panguna po nila PNG, dakilang Diyos, ikaw po ang siyang gumamit sa gawaing ito upang higit pang mamold ang mga kabataan na talagang maglingkod sa iyo, Panginoon. Nais din po naming hilingin ang gabay mo at ang tagumpay po para sa World Missions Conference ng Amazing Grace Bible Baptist Church sa panguna ni Pastor Saldi. Kasama na po ang mga speakers nito, maging ang The Bible Baptist Church of Caloocan sa panguna po ni Dr. Jericho Samson. May you bless all the speakers and use them to challenge your people, particularly sa usapin po ng misyon. Panginoon, hiling din po namin at pinagkakatiwala ang magiging paglipad at pagbabalik po ni Pyong at ni Sister Miho sa Japan. Thank you po for allowing them to be with us. And Lord, we really appreciate them. And please, ingatan mo po sila. Ganon din po ang anniversary this coming Sunday ng Victory Fundamental Baptist Church Buli sa panguna po ni Pastor Ronald David. Ihanda mo po ang lahat para sa selebrasyon, dakilang Diyos. Ang Revival Conference po ng Society Bible Baptist Church sa Baliwag, Panginoon. Pagpalain mo rin po, dakilang Ama. Maging ang mga delegates po sa US naway isaayos po at maiprepara po ang lahat, aming dakilang Diyos, at maging matagumpay ang lakbay Amerikang ito para sa iyong kapurihan. Dakilang Diyos, ang iyong lingkod, nawa maging maayos po ang resulta ng aking pong check-up. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat, dakilang Diyos, at nawa ang iyong kamay ang humipo po sa aking pisikal na kalagayan. Thank you so much, Heavenly Father, for the assurance that we have from your word. Thank you for your promise. Thank you for the great privilege that you have given us, O God. Sa iyo po kami nagtitiwalang lubos. Ang nanay ko po, patuloy ko pong inilalapit sa iyo, kalakasan po niya, at nawa dakilang Diyos, ikaw din po ang lagi mag-ingat sa kanila. Mga kapatid ko po, ang kanilang mga pamilya, ganun din po si Maris, at ang kabuuan po ng aming pamilya at lahat ng mga kasambahay po namin, Panginoon. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang pamilya po ng Victory Fundamental Baptist Church, ng Living Water Baptist Church, ng Maranatha International Baptist Church and Fellowshipping Churches, Panginoon. Ganon din po ang mga ministries namin sa mga probinsya, sa abroad, at ang mga sitwasyon po nila doon, dakilang Diyos. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat. At ngayon po, sa aming magiging pag-aaralan, sa iyo rin po kami lubos na nagtitiwala. Give me wisdom, guide me, O Lord, and please bless your people. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Isang napakagandang bagay na tayo po'y may Diyos na natatawagan. Kaya kung kayo po'y may mga kabigatan at kahilingan, mangyari po na kayo po ay magmensahe po sa amin at makakaasa po kayo na kung ito po ay aming matatanggap, ito po ay aming ipapanalangin. Sa mga kapatiran natin, lalo na po doon sa mga talagang lagi-lagi nagme-mensahe sa akin na namimiss nyo po ako sa feasting, please understand na talagang medyo hirap po tayo sa schedule. In fact, nag-iisip nga po ako ng another ministry na po pwede po na maging blessing po sa inyo na hindi ko man po magampanan ang gabi-gabi na pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Actually po, napakaganda rin po na nagkakaroon ng opportunity ang pastoral staff po natin, mga preachers po natin. At natutuwa nga ako kagabi, kasama ko po si Deacon Bong Bernales. At it is really great and wonderful na talagang meron tayong mga kabalikat, kasama sa paglilingkod po natin sa Panginoon. And very thankful po tayo sa mga nagpapagamit ng kanilang buhay sa Diyos. Kaya sa mga nagme-message sa akin, thank you pa rin po. Alam ko naman na namimiss nyo lamang po ako, pero sa totoo lang po, doble po na namimiss ko po ang pagmiministeryong ito. Kaya hanggat kaya ko po, sinisikap ko po ang aking magagawa. So kaya ipag-pray nyo po yung another ministry na ipinagkakatiwala po ng Panginoon sa akin. At ito po sa lalong madaling panahon ay mapapanood po ninyo at alam kong makapagmiministeryo sa inyo. Ito po ay ang ministry ng Deep Talk. Ayan, Deep Talk.
Katunog ng TikTok, ano po? So, yung Deep Talk po, ang pinaka-emphasis po nito, mga simple outline na malalimang kakausapin po tayo ng Panginoon. Kaya, Deep Talk with God. Yan po ang ating pong magiging another ministry na hindi po ako mahihirapan doon sa time, pero ito po ay tinitiyak ko na magiging pagpapala po sa inyo. Alright? Nagpaliwanag lang po ng konti doon po sa mga nagme-message na talagang super miss na raw po nila ako sa feasting, bagamat na-appreciate naman nila yung mga speakers po natin. Okay? I hope naging klaro po sa inyo. This time, pakinggan po natin ang special number. Actually po, itong special number na ito, dapat po talaga nung Tuesday night, dapat po talaga makapag-special number po siya, pero hindi po ako umabot, kaya ngayon na lamang po natin pakinggan ang ating pong magbibigay ng tanging bilang. You were despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with grief. Though you were sinless and holy, you bore it all because of me. You were wounded for my transgressions, bruised for my iniquities. You are worthy of all adoration, but you took my shame and gave me didn't turn away from the burden he carried. You didn't cry from me or from the load I was bearing. You came willingly and gave your life for me and took my stripes that I might call free. Sometimes I am asked to carry burdens, to suffer pain from what others do and say. Inside I am running from their problems to find my peace in getting far away, till I remember that one day upon a rugged cross, Jesus bore the pain I fashioned with my sin. He laid down his life without a word, and now I begin to see how I can be like him. 'Cause he didn't turn away from the burden he carried. He didn't run from me or from the load I was bearing. He came willingly and gave his life for me and took my stripes that I might go free. To love one another He's commanded us to do. He said, love your brother as I have loved you.
came willingly, and he didn't run from me, from the burden he carried. He didn't run from me, or from the load I was bearing. He came willingly, and gave his life for me, and took my stripes that I might go free. Oh Lord, use my life that others may go free. Maraming salamat sa aking magandang inaanak, si Sister Kat Aliado. Napakagandang special number. Thank you so much. At na-enjoy ko yung fellowship natin. At siguro po, idagdag lang natin si Sister Lydia Santos. Pakisama po natin sa prayer. Ang kanyang recovery din po, yung kagalingan po. At ang safe pregnancy po ni Ma'am April Balaan. Okay? So, yan po yung ilan sa pwede po nating idagdag sa ating pong prayer. So, ngayon po, dadako tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po yung pinakamahalaga. Ito po yung pinakamahalaga. Actually po, one of the reasons kung bakit po talaga pinagsisikapan po ng inyong lingkod na hanggat makakaya po, ay talagang makapagbahagi po ako sa inyo. Bagamat sabi ko nga po, para sa akin, confidente po ako na yung mga relievers natin, talaga namang blessing po sila. But of course, because this ministry was conceived nung time po ng pandemic, na sa puso ko po, nagkaroon ako ng burden, and then some of the viewers, ang kanilang talagang naging prayer at request po nila, nawa kahit matapos ang pandemic, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. And you know what? Napakaganda na naging habit na po ng marami po ito. Na kung saan, before siguro, ang ating pong laging nakakagawian ay ang manood at manood ng television. Pero nakita natin that because of this ministry, marami sa inyo talagang nakaabang na po yan. And in fact, ang isa sa katibayan na excited at eager po ang marami, pagka po tumuntong na sa 6:30 ang orasan po at wala pa, may mga magme-message ka agad, wala bang feasting, di ba? So, yun po ay malinaw na pruweba na talagang inaabangan po ang ating pong pag-aaralan. Kaya kung may chance pa po, patuloy niyo pong i-share. Like ngayong gabi, mahalaga po itong tatalakayin ko sa usapang aral at doktrina po. Because nowadays, I can say na medyo may mga nakagagamit po ng online na nakapagtuturo po na parang ang magiging dulot po sa nakikinig ay confusion. So, gusto ko po na obligasyon, particularly sa mga members po ng aking pinagpapasturan, na magkaroon po tayo ng kaunawaan na maliwanag from the Word of God patungkol po sa mga importanteng issue at doctrine po ng salita po ng Panginoon. Ang ating pong magiging pagtalakay ngayon ay sesentro po sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. At wag niyo pong isipin na ito po ay parang dahil pamilyar sa atin yung talata, areglado na po tayo. Well, I can guarantee you tonight na talagang mas magiging maliwanag po sa atin, hindi lamang po sa ating pang-personal, kundi sa kung papaano po natin ibabahagi. Kasi sa ngayon po, meron pong mga nangangaral na parang hindi raw po ang pagtanggap sa Panginoon ang makapagliligtas po sa atin. Well, siguro po, ang masasabi ko na lamang po, makinig po kayong mabuti at habang kayo po'y nakikinig, try to understand yung mismong sinabi po ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, hindi ko po talaga nakagawian na magbatay po ng aking ituturo sa mga komentaryo. I am not saying that the commentaries are wrong. But what I would like to point out is that the Lord called me to be the preacher of His Word.
ang ipapangaral ko po yung kanyang salita. Kaya higit na obligasyon ko po na pag-aralan ng Biblia kaysa sa anumang komentaryo. Kaya ngayon po, nais ko pong hilingan ang bawat isa. Nabuksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 1. The Gospel according to St. John chapter 1. Babasahin ko po ang ilang mga talata. And please, kung may mga Biblia po kayo at kung may mga ballpen po kayo at notebook, so makakatulong po. Kung kayo naman po ay mag-gadget, siguro po techie kayo, so pwedeng i-type nyo po ito. At magandang itong simpleng ituturo ko na napaka-importante po ay maliwanagan pong hindi lamang maunawaan po ninyo, kundi maibahagi po natin. John chapter 1, please. Verse number 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Okay? Pansinin niyo po yan. Sa verse number 6, there was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light which lighteth every man that cometh into the world. Okay? So verse number 10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Verse number 11, He came unto His own, but His own, and His own received Him not. Verse number 12, ito yung pamilyar sa marami. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Pagpalain at basbasan po ng Diyos ang pagbasa natin ng Kanyang banal na salita, let us go to Him in prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy po kaming nagtitiwala sa iyo at humihingi po ng iyong paglingap sa aming magiging pag-aaral. May you bless us and may you enlighten our minds, O God. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala na ikaw ang siyang magbibigay po ng karunungan po sa akin para po maibahagi ko po ito ng nasa ayon sa iyo pong katuruan. Thank you so much, Heavenly Father, for this great opportunity, and may you continue to work in our midst as we study your word. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so siguro po, it is good to establish first kung sino po ba ang pinag-uusapan. Ang sabi po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse number 2, the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So for us to understand clearly kung sino po yung pinag-uusapan, sa verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So ma-establish po natin na ang pinag-uusapan at tinutukoy po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pagpapatuloy po ng talata, tinukoy po na siya po ang buhay. Verse number 4, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay. And the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. So, yun po yung lumalabas na naging problema sa katotohanan ng sinasabi po ng banal na kasulatan patungkol sa ating Panginoon. Sa verse number 6, may inintroduce po sa atin. Ito po yung tinutukoy nating forerunner of our Lord Jesus Christ. Siya po si John the Baptist. There was a man sent from God. Verse number 6. There was a man sent from God whose name was John. Okay? At huwag tayo malito. Alam natin dapat kung si John ang tinutukoy o si Jesus ang tinutukoy. At si John ay naging very cautious.
Naging napakaingat po niya sa kanya pong pagpapahayag. Ang sabi po, mga kapatid, again, verse number 6, there was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness to bear witness of the light that all men through him might believe. So sinabi po ang purpose kung bakit siya isinugo, upang saksihan o patotohanan ang ilaw. Nilinaw po sa verse number 8, he was not that light. Okay? So, sino po ngayon? Kung hindi po si John, yung light na tinutukoy, sino po? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat si John, hindi siya ang ilaw, niliwanag po na siya'y naparito but was sent to bear witness of that light. Ito raw po yung totoong ilaw, okay? That was the true light which lighteth every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by Him. Ano ang problema? And the world knew Him not. At kung tutuusin po, mga kapatid, meron tayong ikinukonsider na bayang pinili ng Panginoon. Chosen nation, chosen people. Yan po ay ang mga Hudyo. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 11, he came unto his own, and his own received him not. So magandang ma-establish po natin na bagamat ang mga Hudyo ay bayang pinili po ng Panginoon, pero ayon po sa sinasabi ng liwanag ng salita ng Diyos, he came unto his own, and his own received him not. Dito naman po papasok sa pangkalahatan, verse number 12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So ang mensahe po na pag-aaralan natin ngayong gabi, mga minamahal, ay ang mensahe na pinamagatan kong tanggapin mo siya. Receive him. Ang tinutukoy ko po ang Panginoong Hesukristo. Katuruan po ng Biblia ang patungkol sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. And please, as what I have mentioned to you in my introduction, be cautious as you listen dito po sa ating pagtalakay. Ang unang gusto ko pong makita nyo dito po sa verse number 12, yung pong kahalagahan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, Biblia po ito. Ang sabi po, but as many as receive Him. Therefore, ang pagtanggap po ay napakahalaga. Sapagkat ang sabi po, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kasi sa katotohanan, hindi po tayo anak ng Diyos. Nilalang po tayo ng Diyos. Ang tao po ay nilalang ng Diyos, pero si Jesus Christ lamang po ang bugtong na anak ng Diyos. At ngayon po gusto kong ipakita sa inyo, kaya ko sinasabi na napakahalaga ng pagtanggap sa Panginoon, sapagkat ito po ang niliwanag ng salita ng Diyos, na sa pagtanggap natin sa Kanya, doon po tayo bibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Paano natin ngayon sasabihin na hindi po mahalaga ang pagtanggap o hindi tama na sabihin na kailangang tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo? So ang akin pong ibinabahagi sa inyo purely God's Word. But as many as receive Him, yung pinili nga po niya. Ang sabi po, He came unto His own, and His own receive Him not. So siya'y naparito sa ganang sariling Kanya, pero hindi siya tinanggap. Kaya ang sabi, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Napakahalaga po ng pagtanggap, sapagkat dito po maliwanag na isinalig ang ating pong magiging pangahawakan na anak tayo ng Diyos. Amen? Diba? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kaya nga kung papansinin po ninyo, doon po sa aral at turo maging ni Apostol Pablo, importante po sa magiging katayuan natin bilang anak ng Diyos, yung pong ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo.
Ang sabi po niya sa Roma 8, talatang 14 at 15, Romans chapter 8, verses 14 and 15. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. As what I have pointed out sa aking pong statement kanina, nilalang tayo ng Diyos, pero hindi tayo anak ng Diyos. And in the declaration of the Word of God, isa lang ang anak ng Diyos. John 3:16, popular na talata, pamilyar na talata. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang linaw po na ang anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Napakahalaga ngayon, natanggapin ko siya. Sapagkat ang sabi po, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang aking karapatan na maging anak ng Diyos ay bunga ng aking pagtanggap sa Kanya. Therefore, napakahalaga po ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Romans chapter 6, sa verse number 23, ang sabi po ni Apostle Paul, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sa Biblia po, pagka po nababasa natin yung eternal life, buhay na walang hanggan, ito po ay pumapatungkol sa kaligtasan. Kasi ang tao po sa katotohanan, sa likas nating kalagayan, because we are all sinners before God, what we deserve is hell. Our destination is hell. Kaya ang sabi po, for the wages of sin is death, eternal separation from God. Yung pong damnation in hell, yun po yung kabayaran ng kasalanan. Pero ang maganda po, yung karugtong, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Buhay na wala hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Maaalala po natin na sa sulat pa rin po ni John sa 1 John chapter 5 verses 11, 12, and 13. 1 John chapter 5 verse 11, 12, and 13. And this is the record. This is the record, the Bible, the Word of God. And this is the record that God has given to us eternal life. At niliwanag po na yung ibinigay ng Diyos na buhay na walang hanggan, ang sabi niya, at ito ang patutuon na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito, na kanino raw po, nasa kanyang anak. Sino po yung anak ng Diyos? Ang Panginoong Jesus. And this life is in His Son. Sa verse number 12 po, ang sabi, he that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Siya na kinaroroonan ng anak. Diba? Maliwanag po. Yung kinaroroonan, yung pinananahanan. Paano ka pananahanan ng ating Panginoong Jesucristo? But as many as receive Him. Sino po? Sa ating Panginoong Jesucristo. Pag tinanggap mo po ang ating Panginoong Jesucristo, ano po ang sabi ng Bible? Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at ang sabi po, and this life is in His Son. Kaya malinaw na malinaw ng isang tao na totoong tumanggap sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan, at ito po ay napakahalagang maintindihan po ng bawat isa. Ang sabi po, again, verse number 12, 1 John chapter 5, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Okay? In verse number 13, these things have I written unto you, that you believe in the name of the Son of God, that ye may know that you have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Mga kapatid, mga ka-feasting, isang napakahalagang bagay na makita natin ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi kinatuwa ng Panginoon na siya'y naparito sa mga sariling Kanya, subalit hindi siya tinanggap ng mga sariling Kanya.
So kaya madiin sa banal na kasulatan ang halaga ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo sapagkat ito ay ipinakita niya na magiging masasabi po nating katibayan o ating pwedeng panghawakan na tayo ay kanyang anak. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga po ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, it is also good to understand ang kahulugan. Diba? Pag sinasabi po natin na tinanggap natin ang Panginoon, ano po ba ang ibig nating sabihin? Ano po ba ang kahulugan? So, tinalakay natin napakahalaga po ng pagtanggap sa Panginoon. Kasi kung hindi ka magkakaroon at mabibigyan ng karapatan na mapabilang sa kanyang pamilya. Hindi ka maibibilang sa mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi po, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Napakahalaga. Siguro po, magandang maintindihan natin na ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang kahulugan na tanggapin mo si Jesus? Ang ibig bang sabihin nito, ikaw ay manginginig? Ang ibig bang sabihin nito, talagang physically, papasok siya sa puso mo? Ayan na, tinatanggap ko na siya, pumapasok siya. Ganun po ba ibig sabihin nun? So it is good also for us to understand if what is the meaning or what we mean pagka sinabi po nating tinanggap natin ang Panginoon. So, wag sa ating paliwanag. Sa liwanag ng Biblia. Tingnan niyo pong muli ang sabi ng verse number 12. But as many as receive Him, ang pinag-uusapan, mga nagsitanggap. Datapat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Meaning to say, ang topic, tumanggap. Ano raw po ibig sabihin nun? Sa makatwid bagay, yaong nanampalataya o nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen? So, ang kasing kahulugan ng pagtanggap sa ating Panginoong Kristo, ang ibig sabihin, pananampalataya. Kaya ako po, gusto kong malinaw na marinig po ninyo na ang aking pong pangangaral, ang aking pong paniniwala, ang aking pong tinanggap, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Pananampalataya po. Kasi ang linaw po sa Bible For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. Ang linaw, hindi sa pamagitan ng ating mga sarili. Okay? It is the gift of God. Malinaw, regalo. Ano po ba ginagawa sa regalo? Dalawang bagay ang pwede mong gawin sa regalo. Tanggihan or tanggapin. Diba? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. O hindi ba consistent? Ang sabi, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang tanong ko po, sa simpleng pagtanggap, sa payak na unawa, ano po ba ginagawa sa gift? If eternal life is a gift, anong gagawin mo sa kaloob? Sa regalo? Tatanggihan mo ba? Ang sabi po, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Kasi, ang nakakalungkot na nakikita natin, may mga tao po na ginawa na ng Panginoong Jesus ang 100% work of redemption. Ibig sabihin po, kahit konti, walang contribution ng tao doon. Ang usapang kaligtasan, 100% gawa ng Panginoon po yan. Okay? Kaya yung eternal life, wala kang idinagdag doon. Wala kang kahit konting contribution doon. Ang eternal life, purely gift. Biyaya po yan. Kaloob po ng Diyos yan. Okay? So, ang punto ngayon, anong dapat gawin sa regalo? Hindi po ang magagawa natin. Hindi po ang ating pong pagsisikap, pagsisigasig, ang makapagliligtas sa atin o magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Balik-balikan po natin. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Listen, not of works, lest any man should boast. Kasi nagtataka lang po ako na kapag po sinasabi natin na tinanggap natin ang Panginoon, bakit po may mga naaapektuhan
na para bang ang dating mali yung ating pong sinasabing pagtanggap. Paano po magiging mali? Ang Biblia po ang nagsabi, but as many as receive Him. Diba? Biblia po yan eh. Datapat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap. Ibig bang sabihin, mali yung sinabi ng salita ng Diyos? Mali ba tong sulat sa Ebanghelyo ni Juan na sinasabi po, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, na ang kahulugan po nun, even to them that believe on His name. Kaya alam niyo po, ang totoong tumanggap sa Panginoon, kinikilala nila na yung ginawa ng Panginoon ang tanging makapagliligtas. And that is exactly the message na ipinapangaral po natin. Kaya wag po natin pag-awayin yung pagtanggap at pananampalataya. Bakit mo pag-aawayin yung sa pagliliwanag ng salita ng Diyos, ang kahulugan ng pagtanggap ay ang panampalatayanan mo ang Panginoon. Okay? Hindi po ako yan. Talata po yan. Ulitin natin. Datapwat. Bakit may datapwat? Kasi sinabi sa 11, pumarito siya sa sariling kanya, pero hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Kaya pagdating ng 12, datapwat, ang lahat ng sa kanya nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ano pong ibig daw sabihin? Sa makatwid. Sino raw po yun? Yung mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya para sa akin po, pag sinasabi ko pong tinanggap ko ang Panginoon, ito po'y kasing kahulugan na sinampalatayanan ko po ang Panginoon. Ibig sabihin, ang kaligtasan ko po ay nakasalalay hindi po sa aking sarili, kundi sa aking Panginoon na sinampalatayanan ko na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay, mga minamahal. At dahil sa pagtanggap ko sa Kanya, di ba? Yung pananampalataya, paano ko pinakita yung tiwala ko sa Kanya? Hindi ako gumawa ng sarili kong paraan, hindi ko ipinilit yung sarili kong pamamaraan, hindi pinilit yung pagsisikap ko, paano ko pinakita yung pananampalataya ko sa Kanya? Yung tinanggap ko kung ano yung ginawa niya sa akin. Yung tinanggap ko siya mismo bilang aking tagapagligtas. Kasi sa Biblia po, ang linaw-linaw, wala naman talagang ibang tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya matatandaan po natin na isang relihiyosong tao ang lumapit sa ating Panginoong Jesus. Dahil pagka tiningnan niyo po itong John, sa chapter 2, gumawa po ng matinding himala ang ating Panginoon. Yung pong doon sa kasalan, sa Kana, nawalan po ng inumin, di po ba? Tawag po nila noon, wine. Di ba? Kasi wala naman pong juice nung time na yon sa katawagan. Kaya yung fruit of the vine, wine din po ang tawag po nila. At doon sa okasyon na yon, isang matinding pangyayari po, na kinapos na po sila ng inumin, and then the Lord Jesus Christ performed His first miracle. And because of that miracle, marami po ang namangha. At pagdating sa John chapter 3, mapapansin niyo po ng isang relihiyosong tao na nasa mataas na posisyon, ang pangalan po niya Nicodemus. Diba? John chapter 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus. Sino raw po siya? A ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi or Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do this miracle that thou doest except God be with him. Pero paano sinagot siya ng Panginoon? Ang sabi po ng verse number 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter again the second time into his mother's womb and be born? Verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kanina, he cannot see lang. Ito, he cannot enter into the kingdom of God. For that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is his spirit. In verse number 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, hindi po sapat na tayo po'y pinanganak physically, we need to be born spiritually, and kung babalikan po natin sa John chapter 1, maliwanag po, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Anong klaseng kapanganakan daw po yan? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen?
So kaya, mga kapatid, unang ipinakita ko sa inyo ang kahalagahan ng pagtanggap. Pangalawang bagay po na nakita natin ang kahulugan ng pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Kaya wag nating pag-awayin po yung dalawa. Yun po ay magkaugnay sapagkat lumalabas na yung pong pananampalataya ay ipinakita sa pamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, datapwat ang lahat ng sa kanya'y tumanggap o nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa pagliliwanag, anong sabi? Sa makatwid bagay, yaong nagsisampalataya o nanampalataya sa kanyang pangalan. So, ako po ay isang Bulakenyo, kaya naintindihan ko po ang ibig sabihin dito. Amen? So, kaya nakakadalawa na po tayo. Ano po yung una? Ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa po, ang kahulugan. Ano ang ibig sabihin? Pag sinasabi mong tinanggap mo ang Panginoon, anong ibig mong sabihin? Sinampalatayanan mo siya. Okay? Kaya kung yung sinasabi yung pagtanggap, hindi pananampalataya, walang kwenta po yung pagtanggap po natin. Ang tamang pagtanggap ay ang pananampalataya. Yung pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang pagtanggap na nakapagliligtas. Yung pagtanggap na ang kahulugan sa makatwid bagay, yaong nagsisampalataya. Diba? Yun po ang maliwanag. Sa makatwid bagay, yaong nagsisampalataya. Mga kapatid, yun po ang aking mensaheng pinangahawakan mula sa salita ng Diyos. Okay? So, una po ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa po ay ang masasabi nating kahulugan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong maliwanag na turo ay kung ano po yung turo ng Biblia, na ang kaligtasan po ay sa pamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya po, ang sabi po ng Biblia, sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, kung ikaw ay tumanggap sa 100%, di ba? Yung eternal life na regalo sa iyo. Hindi po masasabi natin kaya ka naligtas dahil sa iyo. Naligtas ka dahil sa regalo na ibinigay ng Panginoon na buong pananampalataya, pinanghawakan mo yan. Amen? So, napakahalaga po. So, yun po ang sinasabi ng Bible. Very clear in the Bible that salvation is by faith. Ang ating pag-aaring ganap, pananampalataya po. Walang sino man po pwedeng magmalaki. Walang sino man pwedeng magmapuri. Tayo po'y aariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang Biblia po ay nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi po kautusan, sapagkat ang sabi po ng Romans 3 and verse number 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Hindi po ang ating mga ginagawa, for by grace are you saved through faith and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang sabi po ng sulat ni Pablo kay Tito, Titus chapter 3, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Kaya mga kapatid, gusto ko pong malinaw na maintindihan ng bawat isa sa atin na sa usapang kaligtasan, wala kang kontribusyon. 100% ang kaligtasan ay gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bahagi natin, panampalatayanan po. Ang sabi ng ating pong pinag-aaralan, but as many as receive Him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa makatwid bagay, yaong nanampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya pag sinabi mong nanampalataya ka sa Kanya, ang ibig sabihin, tinanggap mo siya. Pag sinabi mong tinanggap mo siya, dapat ang ibig mong sabihin, sinampalatayanan mo siya. Hindi dapat magkasalungat ang pagtanggap at pananampalataya ayon sa malinaw na turo ng Banal na Kasulatan. Ikatlong bagay na gusto kong talakayin po natin, ang katibayan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Mahalaga rin po ito sapagkat, syempre po, napakadaling sabihin ng tao, ako'y tumanggap sa Panginoon. Diba? Napakadaling sabihin po niyan. Pero may katibayan dapat. At ang isa sa maliwanag na katibayan ay ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Diba? Kung talagang ikaw ay totoong Kristiyano, makikita po yan kung talagang ikaw ay nanampalataya, kung talagang totoong ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Ito po ay mapagtitibay, again, sa sinabi po ng Romans 8:14 and 15.
Balikan po natin. Roma 8, 14, 15. Okay? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kaya nga pag tiningnan nyo po mga kapatid, napakahalaga po na ang sabi, yung pangunguna, pag totoong nasa Panginoon, nasa gabay dapat ng Panginoon. Nasa pangunguna po ng ating Panginoon. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Kaya pag anak ka ng Diyos, ang gabay ng Espiritu ang isang katibayan nito. Kaya ano po ang gusto kong ipunto? Parang napakahirap yata na paniwalaang nanampalataya ka sa Panginoon na ang lakad mo lihis sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Kasi in reality sa nanampalataya sa Panginoon, hindi naman physically and literally si Jesus Christ ang papasok sa puso mo. Ito po ay ang banal na Espiritu. At ang katibayan na mayroon kang banal na Espiritu, the Holy Spirit will guide you into all truth. Diba? Gagabayan ka nito sa tinatawag nating katotohanan. Tingnan nyo po mga kapatid, ang sabi po ng Ephesians chapter 1, verses 12 and 13. Ephesians chapter 1, verses 12 and 13. That we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, anong sabi? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Kaya pag totoong mananampalataya, selyado ng banal na Espiritu. Amen? Hindi lamang po pinangungunahan, kundi talagang may tatak ng banal na Espiritu. And then, it is also good to consider Colossians chapter 2. Ang pinag-uusapan po natin ay ang katibayan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa katotohanan, tayo po tao sa tao, walang kakayahan para matiyak kung gaano katotoo ang mga nagsasabing sila'y tumanggap, sila'y nanampalataya, pero syempre po, may banal na Espiritu na gagabay, at ito po ay mayroon pong malinaw na pagtuturo mula sa banal na kasulatan na kung tayo po ay totoong tumanggap sa Panginoon. Napakahalaga po ng pagtanggap. Hindi nyo po pwedeng sabihin hindi kailangan tumanggap at hindi sa pamagitan ng pagtanggap ang ating pong pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po yan. Pagtanggap po at iyon po ang ibig sabihin, ang kahulugan, pananampalataya. Colossians chapter 2, verse number 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Anong sabi? So walk ye in Him. Diba? Kahit ano pa po ang gawin nyo pong pagpapahayag dito. Sa Tagalog po, yaman din lamang na inyong tinanggap ang Panginoong Hesukristo. O kaya, sabi po ng iba dyan, yaman din lamang na inyong natanggap. Kaya hindi raw po tinanggap, kundi natanggap. Ang tanong ko po, anong mga bagay na natanggap mo, ang natanggap mo nang hindi mo tinanggap? Okay? So kaya kahit ano po ang gawin pa natin, ang linaw-linaw po. Tinanggap, natanggap, basta ang usapin, di ba? Hindi po pwedeng nasa iyo nang hindi mo tinanggap. So, kaya mo natanggap kasi tinanggap. Kaya alin man sa dalawa, yaman din lamang. Kaya nga, as ye have therefore received, inyong tinanggap o inyong natanggap si Jesucristo na inyong Panginoon. Anong sabi? So, walk ye in Him. Rooted and built up in Him, established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So kaya, mga kapatid, mga minamahal, ang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo ay hindi po pwedeng nguso lang. Hindi po pwedeng pahayag lang. Ang pagtanggap na totoo sa Panginoong Hesukristo ay hindi po salita lang, hindi po nguso lang, kundi ito'y pamumuhay. Okay? Kung totoong tumanggap tayo sa ating Panginoong Jesucristo, tinatakan tayo ng banal na Espiritu, ginagabayan tayo ng banal na Espiritu, at lumalakad po tayo, nakasama po niya.
As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him. Sometimes, ito ang question natin. Bakit sabi niya nanampalataya na siya? Sabi niya tumanggap na siya sa Panginoon. Diba? Pero bakit hindi lumalago? Bakit hindi tumatatag? Bakit hindi tumitibay? Hindi ba nagiging kaduda-duda sa atin? Hindi ba nagiging questionable po sa atin? Kasi nga, alam natin na pagtunay na nanampalataya, pagtunay na tumanggap sa Panginoon, may katibayan. At ang katibayan nga po, gabay ng Banal na Espiritu. Pwede bang gabayan ka ng Banal na Espiritu patungo sa mga bisyo? Pwede bang gabayan ka ng Banal na Espiritu patungo sa mga kalayawan, kalukuhan? Pagkagabay ng Banal na Espiritu sa katuwiran, di po ba? And that should be our walk. Yung ayon sa katuwiran, ayon sa katotohanan. Katibayan po yan. Ang sabi po, lalakad tayong kasama niya, okay? Rooted and built up in Him, established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kaya nga, even the writer of the book of Hebrews, may pinopoint out po siya. Ang linaw po ng pinopoint out po niya sa Hebrews chapter siguro po magandang ang tingnan po natin mga kapatid, chapter 6. Hebrews chapter 6. Ang linaw po ng sinabi niya sa verse number 9. Verse number 9 ng Hebrews chapter 6. But beloved, we are persuaded better things of you. Anong sabi? Things that accompany salvation, though it does speak. Meron po tinutukoy ang writer, things that accompany salvation. Kaya kapag ang isang tao po ay nagkiklaim na siya'y Kristiyano, dapat makita po ang katibayan, mga minamahal. Di ba? Dapat makita ang katibayan. O, puntahan naman natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 2, verses 12 and 13. Philippians chapter 2, verses 12 and 13. Wherefore, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in your absence, in my absence. Ano sabi niya? Work out your own salvation. Hindi po ito yung work out for your, ha? Work out your own salvation with fear and trembling. Anong katibayan na totoong ikaw ay nanampalataya at Kristiyano na? Yung totoo na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Ang sabi niya, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong naging pag-aaral at pagtalakay ngayong gabing ito ay napakahalaga na wag po nating baliwalain ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Receive Him. Tanggapin mo siya. Bakit? Sapagkat ang Biblia po ang nagpakita una ng kahalagahan ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Bakit mahalaga? Sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mahalaga dahil ito raw po ang magbibigay sa iyo ng karapatan, ikaw ay pagkakalooban sa pagtanggap mo sa Kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Anong kahulugan ng pagtanggap? Pananampalataya sa makatwid bagay, yaong nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. So meaning to say, ang pagtanggap na tinuturo ng Bible ay pananampalataya, pagtitiwala sa ginawa ng Panginoon, hindi sa magagawa natin. At ang katibayan po ng pananampalataya, ang katibayan ng pagtanggap sa Panginoon, ito ay ang gabay ng Banal na Espiritu at ang good works, mga kapatid. The guidance of the Holy Spirit and good works. Ang sabi po, mga kapatid, paglakad na kasama niya. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Contradiction, sabi mo, tinanggap mo siya, pero hindi ka lumalakad na kasama niya. Hindi ka lumalakad ayon sa Kanya. Kontra ang lakad mo sa Kanya. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. At dapat, rooted and built up in Him, established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Mga minamahal, nawa, nagbigay po ng kaliwanagan sa inyo ang ating pong paksang tinalakay ngayon. Tanggapin mo siya. Kung hindi ka pa nananampalataya sa Panginoon, gusto ko pong iparating sa iyo na ang kaligtasan ay sa pananampalataya, sa 100% work
of our Lord Jesus Christ. Ito po ang ating mahalagang turo mula sa Bible. Yun ang dapat mong sampalatayanan. Si Jesus, ang kanyang gawa para sa iyong kaligtasan. At sa pananampalataya mo sa kanya, ang sabi po ng Bible, ikaw ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi ka na mapapahamak. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa maalaman po natin ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang pananampalataya po natin sa Kanya. Ito po ang mensahe ng salita ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po'y lubos at labis na nagpapasalamat sa iyo sa Biblia na siyang tanglaw sa amin pong mga buhay. Thank you so much, Heavenly Father, for this wonderful truth na naibahagi po sa aming pagsasalo-salo. I pray, O God, na ikaw po ang siyang patuloy na magpapala, gagawa, kikilos sa buhay ng bawat isa. Naway patuloy mong pagpalain po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Maging ang mga taong ginagamit mo, Panginoon. Maging ang mga sumusubaybay sa ministeryong ito. Dakilan Diyos, salamat po sa banal na Spiritong gumagabay sa amin. Salamat po sa banal na salita mo na nagtuturo sa amin. At salamat, dakilan Diyos, sapagkat ikaw ang gumawa para sa kaligtasan namin. We praise you, Heavenly Father, and we thank you for the gift of salvation. Thank you for saving us. Thank you for the gift of eternal life. Nawa, marami pa po ang manampalataya sa iyo. Ang magbukas ng kanilang puso at kilalanin ang ginawa mo para po sa amin. Ikaw po ang maggawad ng iyong basbas at ng iyong pagpapala sa bawat isa. Muli po, pinupuri ka namin aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. At naway patuloy niyo pong ipanalangin ang ministeryong ito. At abangan niyo po ang Deep Talk. Deep Talk with God. Yan po ang isa sa ministeryong muli pong isasagawa ng inyong lingkod. Sapagkat dito po, medyo hindi po ako matatali sa oras. Dahil sa totoo lang po, gusto ko kayong laging pagministeryohan. And again, I would like to take this opportunity to thank all my relievers. Yung mga talagang gumaganap po sa mga panahong ako po ay hindi po pwede. Pero alam ko po na iisang salita ng Diyos ang aming pinapangaral. Kaya marapat lang na lagi po tayong sumubaybay. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon, sa Kanya lamang po ang kapurihan. Ingat po kayo.